And and they don't deserve it. Mabuti ba kung masamang tao yan? Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Yung, yung para magdrama ka, pero hindi mo alam na yung asawa mo, iba naman yung drama sa'yo. Pinangunahan nila na nakipag-deal sila sa mga diskaya. At kailangan mauna sila para hindi mabuko, ka-deal pala namin to, ka-transaksyon pala namin to. At pangalawa, di ba, kung talagang binudol ka niyan, Office of the President, asawa, ng di ba, ganyan lang, mananatili ka magsasalita. Dapat, alamin mo, sino nag-connect sa inyo sa mga diskaya? Sino nagrekomenda sa mga diskaya? Yung mga yan, magkakakonsyaba, di ba? And yun yung pinangunahan lang ng isang Lisa Araneta Marcos, nakadil nila ang mga diskaya. Kasi yung kasimple-simpleng tanong, hindi mo masagot. At Hindi saka ba? alam mo yung motibo niya agad. Kasi Pam, kung merong dapat tanongin ngayon sa Supreme Court, yung tanong ng ano mangyayari pag nalaman? Kasi ako, yun agad ay tatanong ko, hindi tayo law student and simpleng ordinaryong mamayan lang tayo. Ang itatanong ko, ano mangyayari? Una, ano nangyayari? Bakit ang tagal kumilos ng Supreme Court? Pangalawa, ano mangyayari pag napatunayan ng Supreme Court na malala yung anomalya sa BICAM at doon sa pambansang budget ng 2025? May ibabalik ba yon o hindi? At mapaparusahan ba yung mga nasa likod ng anomalyan to? Yun yung medyo mas makabuluhan yun kaysa yung laman nung kaysa yung question niya na kailangan i-disbar ang isang attorney big kasi yung bilang abogado ng isang Marcos Jr. ni-reveal niya yung katotohanan at pawang katotohanan lamang. Na At yung lesson, halata mong harassment lang. at yung lesson in life na kung wala ka sa eksena, what right do you have to talk about it, and wala kang dapat dunong-dunungan na kailangang pairalin para sabihin mong mas may alam ka pa sa istorya ng iba. Correct. As simple as that. Yun po, ito very in general, no, hindi pwedeng pumasok ang kapitbahay ninyo sa inyong pamamahay at sasabihin, Hoy Maria, Hoy Cordapio, Hoy Juan de la Cruz, ganito ko papalakihin ang anak ninyo. Ha? If you get what I mean, kung wala ka sa eksena, wag nyo hong isasawsaw ang inyong mga kamay sa cookie jar dahil kapag ikaw ay nahuling nandyan at nakikimarites lang, nakikichismis lang, nakikibuo ng kasinungalingan, accessory to the crime ka na. It's as simple as that. Wala ka sa eksena, layas. Layas. Unless na ginagawa mong hanap buhay yan. Ibig sabihin, merong nagbayad sa'yo. Yeah. Marlon, si Miss DJ ay magaling na singer to, magaling na singer-composer. From Japan, magkakaroon ng alam ko magkakaroon ng pagdiriwang sa Japan sa September. Kailan nga ba yun, Ma'am DJ? October. September. Ang alam ko September yan. kaya nagtataka ako sa iyo kahapon, sabi mo paano hindi aabot Ma'am DJ, ano po ang date? I have the date. Wait lang. Para aware din ang DJI, hello po. Kanina may taga-Canada Alberta. September 20 sa Sumida Riverside Hall, Sumida City, Tokyo. Tapos sa September 21, ito magbu-bullet train lang, pupunta naman ng Miwa Cultural Center, Ama City, Nagoya. So Tokyo and Nagoya. Tokyo and Nagoya, no? September 20. 2021 para kay Tatay Digong, Bring FPRRD Home Alive. Yan. Ito ang contribution ng Japan Filipino community sa kanilang pakikiisa sa panawagan natin na dapat nandito sa bansang Pilipinas nililitis ang isang Tatay Digong.
Hi, Ma'am DJ. Ay, kumusta po sa lahat? Ohayo gozaimasu. Ay, naku Marlon. Hmm, Nakakalungkot na balita. bakit? Pinaiyak mo yung presidente mo, teary-eyed siya. Naniwala ka ba? Naiyak yun? Ba, Ah, ba, na, alam mo, ewan ko. paglabas doon, Pam, remember, sinabi ko sa'yo, meron tayong katetet kay Ebo na, no, na director ng GMA7. Oh, Alam mo, no, sabi niya agad, peke yan, iyak na yan. Maniwala ka sa akin, director ako. Peke yan, hindi totoo yan, iyak na yan. Shoutout kasi, sa'yo, Kuya Direk. Ay, ayokong bagitin pangalan niya eh. Baka mapahamak yung trabaho. sino, Peke raw. Ah, Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti ba kung masamang tao yan? Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. ang galing mo ron. Ang galing mo ron, ah. Ang galing yung, mo ron. yung para magdrama ka, pero hindi mo alam na yung asawa mo, iba naman yung drama sa'yo. Hindi ba, Marlon? Minsan, Marlon, sa iisang pamilya, Marlon, iisang pamilya nga kayo eh. Dapat ang tono ninyo iisa din. Hindi pwedeng ikaw bait-baitan, pero yung asawa mo Diyos ko, mas makatipa ang kamay sa mga kleptomaniac, Marlon, sa totoo lang. Sobra. Sobra. So Sobra. sabi ni Direk na kaibigan mo, drama Peke, yun. Pam. Siya mismo nag-message. Siya mismo nag-message. Peke yan. So, abi ka, iyo nga, direct. Nasa isang professional point of view ng isang director, ha? Peke yan. Ang dami ko nang pinaiyak na mga talent, artista. Yung iba talaga, alam mo, tunay na luha lumalabas. Ito, peke. And ako naman, Pam, kung ako tatanungin mo, hindi kailangan ng isang pag-iyak dito mula sa isang presidente ng Pilipinas. Hindi kailangan lumuha ka kung ikaw ay isang chief executive o isang commander-in-chief, di ba, ng isang bansa. Ang kailangan dito, action, pagkilos, at yung tugon mo sa hinaing at nagpupuyos na damdamin ng mga kababayan mo. Hindi mo na makukuha ito na akala nila campaign na pagka, tingnan mo, ilan ang views yan. At pansinin natin, ilan ang views niyan, tapos pansinin natin, ilan ang reactions niyan. Kung kala nila na maibabalik nila yung mga vlog ng isang Marcos Jr. nung nakalipas na campaign, 2022, iba na ngayon. Kasi noon talagang marami pang naniwala. Pero ngayon, maraming nakarealize, maraming nagising, at maraming nauntog na ay budol nga pala talaga itong presidenteng to. Ito Marlon, no? Sabi ni, Nine? Nine Kitasawa, or baka Nine Kitasawa. Huling budol na yan, akala niya maniniwala pa ang taong. Mabait ka pa Correct? nga, ma'am. Hindi, Marlon, Yes. mabait pa nga si ma'am kung pinaabot niya yung kanyang consideration na itong pag-iyak-iyak na to ay dapat huli na. Hindi, tayo nga, natapos yung talagang ang numero budol niya yung pakawalan niya ang kanyang nag-iisang taong Attorney Vic nanindigan Rodriguez. Attorney Vic, pumangalawa yung VP Sara Duterte, pangatlo Marlon yung hindi niya pagtupad sa 20 pesos na bigas na pilit sinasabi ng mga operatiba dyan na kasalanan ng third floor or ng media noon na tayuan ng budol. Marlon, tatandaan ng mga operators na yan, hindi tayo ang presidenteng nakaupo, hindi tayo ang dapat na humihingi ng tawad kung merong katarantaduhan ang presidente at kung meron siyang pagnanakaw na ginagawa. Dahil hindi tayo ang magnanakaw at hindi tayo ang nakaupo at may authority na mangsalbahe ng maraming tao. Di ba? Kung sino man yung may thinking na ganyan, may pag-iisip na ganyan, ang kitid ng utak mo. Kasi ibig sabihin, nung sinabi ng isang Marcos Jr. sa nakalipas niyang State of the Nation's address na may pinagawa na siyang 5,500 flood control projects, dapat isisiyot
sa nagsulat nun? Hindi ba Yes. dapat isisi yun sa nagdeklara nun at nagyabang nun na nag-uulat sa sambayanang Pilipino? Ang kitid nun kung sino man yun. Actually, hindi nga makitid, Marlon eh. Kasi alam mo yon, kapag insekto ka, wala ka talagang wala ka talagang utak. Tapos, kung dagang Pasay ka, pasingit-singit ka sa mga eskinita, estero at kanal ng Pasay, 'di ba? Talagang wala ka talagang tamang pag-iisip para i-assess ang lahat ng mga bagay na ang campaign promises are supposed to be delivered back to the Filipino people right after you win the election. Ibig sabihin, binoto ka ng maraming tao sa magandang pagpapahayag mo ng iyong mga polisiyang gagawin kapag ikaw ay naupo na. Pero kapag ikaw ay naupo dyan, ikaw mismo ang gagawa ng katuparan ng mga pangakong yan. Hindi mo, ang pinakamagaling na leader, hindi isisisi sa kung sinong team member niya ang failure niya. He has to take one for everyone for this country. You have to take sole responsibility of your failure and you have to credit your success to the Filipino people na sumusuporta sa'yo. Sabi ni Marcos Jr. during nung inaugural niya, di ba? Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Grabe. Hindi kailanman pinangarap ng sambayan ng Pilipino na malubog sa baha. Hindi kailanman pinangarap ng taong bayan na pagnakawan ang pondo ng pamahalaan. Higit lalo, hindi kailanman pinangarap ng sambayan ng Pilipino na malugmok tayo sa kahirapan at kagutuman, higit lalo may kaakibat pang malalang kriminalidad sa lipunan. Yon ang sinasabi ko, yung balikan nga natin yung flood control project, Marlon, na talaga namang hanggang ngayon talagang sakit sa kasukasuan ng komunidad natin, no? Unang-una niyang sinabi sa pagyayabang 5,500 yan. Sa pangalawang taon ang sinabi merong flood control na bangga. Nabangga sa tulay? Nabangga sa barko, nabangga ng barko. Binangga sa tulay, nabangga ng barko. Tapos yung pangatlo, Marlon, na-overwhelmed. Na-overwhelmed. And then yung pang-apat, wala na siya talagang maitago dahil talaga na-fact check siya. Sabi, mahiya naman kayo. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka? Tapos iyak-iyak ka? Ang ewan ko sa'yo. Tapos yung, ay nako Lord, tulungan niyo po sila. Anong buwan ba to? Nauna lang sinabi ng isang BP Sara, no? Na sa gobyernong ito, 2 tao lang ang nasusunod pagdating sa pondo ng pamahalaan. Hindi niya pinakinggan yun. Diba? Tapos ngayon, iiyak-iyak ka. And yung pag-iyak mo, iyak iyak ng kaplastikan, iyak na hindi sincero, at iyak na pakitang tao. Crocodile tears. Crocodile tears. Wow, galing ni Sydney Montañez. Uy, speaking of crocodile, Marlon. May nag-aaway ba? Nagbabardagulan, no? Ano take mo ron? Nagulat ako ron. Natawa ako. Ngayon, labanan to, di ba? Alam mo, Marlon, may problema din yung paraan ng pakikipag-communicate ng Office of the Executive Secretary ngayon, Ngayon, Marlon. Dahil sa hindi maayos na pagpili ng nararapat na salita na magre-reflect sa pananilata ng isang presidente ng bansa. Yung pagka-craft ng magandang mensahe para ipaabot mo ang iyong pagkadismaya nang hindi, you tell me how dismayed you are without telling me how dismayed you are. Yung ganun ba? Na hindi mo bababaan yung quality ng words na ginagamit mo. Nagulat ako dun sa statement ng isang Lucas Bersamin kung saan mariin niyang sinasabi na may paghuhugas ng kamay Tapos yung paghuhugas ng kamay na yon, yung bandang huli, meron ng panunumbat, meron ng threat, meron ng pangungutya na maglinis kayo ng yung tapat mo, linis mo. Alam mo, kanino yun, Marla? Sa first, diba? Kay ano ba yon? Yung tapat mo, linis mo, kay sino yung floral na mayor? Lito Atienza? Ano niya ba yon? Yung tapat mo, linis. Hindi ko alam pero naging palasak yun yung salitang yun. Naging slogan yan, di ba? Oo. Yes, Oo. Yun, hindi, yung matandang kasabihan pa yung
yung bago ka pumuna ng dumi ng iba, eh, linisin mo muna ang dumi mo. Yon ang sinasabi ng. Pero ano ba, may awayan ba ang lower house at ano ngayon, Marlon, ang Tingin ko executive? patindi ng patindi, Pam. Napag-uusapan natin nung pag ano pa lang ng isang Toby Chanco nung nagsasalita, na alam naman natin na malapit sa mag-asawang Marcos at Lisa Araneta Marcos, na ang alam natin, may green light to o may approval o may basbas at bendisyon na para kalabanin ng isang Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Bongbong Marcos. Ang catch lang rito, mukhang painit ng painit yung bardagulan ng sa pagitan ng Palasyo ng Malacanang sa kanang Kongreso. So kung sobrang init, Marlon, kanino ang kumpas na magkaroon ng entablado ang Mayor Magalong at Toby Tiangcos bukas sa Senate Blue Ribbon Committee? Anong sinasabi natin? Bakit natin sinasabing Senate Blue Ribbon Committee? Committee, Marlon. Dahil Flash mo. ito na nga. Yan, no? Merong ganitong lumabas na sa Lunes. Ito lang, Marlon, kasi ito lang din, ay dapat pala makuha din yung isang pangalan. Wait lang. Ako pa lang ngayon pumapalakpak na, Pam. Marlon, pinadala mo sa akin yan kagabi. Wow, sabi ko, nice to, yung first 3 guests or witnesses, Marlon, basahin ang pangalan, please, ng mga unang tatlo. Honorable Tobias ka pala, Brad. Toby Tiangco. Boss Tobias. Basta naman dyan, meron ka ba dyan? Saka syempre si Governor Yumerlito, ano ba, Pam, sorry, malabo, maliliit ang point. Si Dolor yan, si Governor Dolor, di ba? Oo. At saka syempre, si Mayor Benji Magalong. Yan, sa first 3 pa lang, star-studded na, Marlon. Naman. And ito yung panabik at ito yung inaantay natin na tell all. ito yung hamon mo ngayon, Richard Gomez. Ito yung hamon mo ngayon, Benny Abante. Tingnan natin ngayon. Alam mo, Marlon, sa pagbubunga niya yan. malaki ang role dito ng malaki ang desisyon, ang role ng desisyon, naging desisyon ni Senator Marcoleta para bigyan ng entablado si Kong Toby Tiangco dahil galing si Kong Marcoleta sa lower house at alam niya kung paano ka sikilin doon, kung paano ka i-power trip at kung paano ka hindi bigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Kahit kapwa kanila hindi lang sa mga resources, kahit kapwa kanila, kung hindi kanila kakampi sa grupo nila, wala kang boses. At saka si Senator Marcoleta dumanas ng sobrang pang-api, panggigipit at panlalait mula sa mga kasama niya dati sa 19 Congress sa mababang kapulungan. Oo nga. So aasahan natin, Marlon, no, na marami na namang alam mo yon yung pupunta sa pasabog. Maraming pasabog to, Pam. At naniniwala ako, itong mga pasabog na to, hindi supot to. Naniniwala ako na bombastic to. Ay, sandali lang. Huwag kang bintangero. May mga pasabog na bang supot? Sa Kongreso. Oo nga. Sa Kongreso. Sa panahon to, patungkol to sa pagdinig sa anomalya sa flood control. Sa ngayon, kung may kukumpara mo yung sa Kongreso, yung nakalipas, 2, halatang-halata si Terry Ridon, and ultimo yung USB na hawak ng isang Congressman Toby Chanco. Ayaw ilabas, ha? Alin? Hindi mo alam Tobias siya? Hindi. Na-cover ko si Kong Toby nung United Nationalist Alliance anong 2013 midterm elections. Siya yung spokesman o campaign manager ng una noon sa nung panahon nung and kaya noon pa sanay na makipagbardagulan yan at sanay yan pa ng hindi siya majority. Kahit hindi rin nagma-minority yan, sanay yan bilang independent lang. Independent, no? Yan yung training yan, Pam. Yan yung nung bata-bata pa siya noon. And talagang sanay makipagbardagulan yan. Pero para maging independent ka at ang lakas-lakas ng boses mo, ibig sabihin, binibigyan niya ng halaga yung pagiging independent niya.
Hindi lang yung independent siya na tabi-tabi po. Yung nandyan lang siya sa Gedli na tinatawag natin, ano? Tama, Pam, tama. And lalo ngayon, kasi nung panahon ni GMA, alam ko nag-independent block siya sa Kongreso. Kasi malapit sa ERAP yan eh. Tapos nung panahon din, and isa rin yan sa tumutol. Nag-majority muna yan, isa yan sa tumutol nung sinusulong na yung impeachment complaint laban kay Renato Corona. So, from majority, nag-resign siya. Hindi siya tinanggal, nag-resign siya. Ibig sabihin, maprinsipyong tao to. Kaya ako naman sinabi lalo ngayon, ngayon pa ba, na sanay na siya sa pagiging independent block, ngayon pa ba, malapit na malapit siya sa pamilya Marcos. So, ibig sabihin, lahat ng galaw niya, may blessing o wala ng mag-asawang Marcos, gagawin ng isang Tobias Chanco yun. Ayun. Maraming salamat sa isa nating bagong member na ngayon. Ngayon lang nag-member, bago talaga Si si Miss. Ellie. Thank you so Wow, much. di nakakapag-comment na. Oo, Ayun, sa thank tiwala. you. Uy, Marlon, ang tawag dito. So, syempre, nakikita mo na ano ang pinaka-trigger para sabihin, kasi, wait balik ko. Sinasabi mo na si Toby Tiangco ay malapit sa First Family. O sige, sabihin natin ito na lang kay Marcos. Silang dalawa na lang. Sabihin na natin silang dalawa lang. Dahil meron naman pag-amin na nag-uusap sila. Di ba? Meron na, hindi naman tinatago yon. Ano sa tingin mo ang naging trigger, bakit biglang kahapon na Sabado, Marlon ha, walang opisina, biglang may ganong statement ang Malacanang Palasyo na parang sinasabing, I have nothing to do with HOR or lower house, maglinis muna sila ng sarili nilang bakuran. Ano ang trigger point para sabihin, Toby, Magalong, or sabi natin, Marcoleta, bigyan ng entablado tong dalawang to or tong tatlong to? Actually, Pam, to be honest, hindi ko pa siya nakikita yung connection nung hearing bukas at sa statement na ipinalabas ng isang Lucas Bersamin. Pero pwede natin i-connect para lang hindi maligaw yung mga katetet kay Ebo natin. Ang tingin ko kung ano nag-trigger sa isang Lucas Bersamin sa tanggapan ng presidente ng Pilipinas, yung ipinabalik, yung NEP para sa 2026. Pinabalik ng Kongreso dahil tapos tinawag pa ito ni Congressman Ronnie Puno ng Antipolo na basurang trabaho. Kasi doon pa lang daw, si Ronnie Puno ay kaalyado ng isang Martin Romualdez. At ano ba ang pwesto niya ngayon? Deputy Speaker siya. Deputy Speaker siya ngayon ng Kamara. And pinabalik nila yung NEP for 2026 kasi marami raw mga doon pa lang, marami ng mga panukalang budget na na yung iba 80% daw doon kailangan palitan dahil sa ibang proyekto, tapos yung iba naman tinanggal ng wala naman sa programa. So ang pinapalitaw ng Kamara na nag-uumpisa yung maruming panukala sa pambansang budget sa Palasyo ng Malacanang pa lang. So dahil doon sa mga sinabing yun ng isang Ronnie Puno, malamang syempre hindi ko hawak ang damdamin ng Marcos saka ng Lucas Bersamin. Malamang nainis sila ron at nabwisit. Kasi parang pinapalitaw ng Kamara na nagmamalinis-malinisan sila at binabato ang dumi sa Palasyo ng Malacanang. Hindi ba't ano naman yan, Marlon? Influence ng isa ang kilos ng isa? Lalo magpinsan. Ideally, Pam, dapat ganon. Kasi sa mulat-mula, kailangan ng Palasyo ng Malacanang ang Kongreso para lahat ng kanyang legislative agenda ay dapat isinusulong ng Kamara. Pero dahil sa tingin natin mula sa pananaw ng isang ordinaryong tao, sa tingin ko rito, hindi na sila nag-uusap ngayon. Yung mga legislative agenda ng Marcos Jr. sa taong ito ay hindi na pinapaalam sa Kamara at yung Kamara naman nakikipagmatigasan laban sa Malacanang. Ako meron akong theory, Marlon. Sige, ano yan? Hindi ba dahil nakapaloob sa budget na yan, yung issue naman di umano ng pagkakatanggal kay Torre tungkol sa pagbili ng mga bagong armas? At dahil gustong ibalik sa DBM yung NEP,
Ibig sabihin, ipapa-strike out yung mga sinasabi nilang mga hindi nararapat bigyan ng budget. Baka nandun ang budget, kaya umalma ang isang, alam mo na, lolo mo. Posible, Pam. Posible. Posible isa sa dahilan. Pero hindi magkakaganyan ng isang Lucas Bersamin bilang Executive Secretary kung walang basbas, bendisyon at pag-ayon mula sa principal niya, si Marcos Jr. Marcos Jr. ba talaga ang principal niya? Sa pangalan, Ako babae yung principal, Marlon. sa katotohanan. Pero Marlon, yung awayan na yan, since yung timing also is within the budget season, it all boils down to money, to budget, no? Yeah. Budget talaga. May maaring may nagkabukulan, may nagkaonsihan, may nagkalamangan, kaya nagkakaroon ngayon ng initan. Tama, parang, teka, ganito pala kalaki na ako rakot nyo. Oo, Pag kami, yan. ito lang, di ba? Uy, Hindi na posible pwede pala. din yan. Oo. Yun. Kaya nga, Posible dapat pala. to, exciting to, tong labanan sa pagitan ng palasyo at saka ng kongreso. Pero, dapat manatili tayong mapagmatsyag. Kasi, baka mamaya, ginagawa lang nilang ploy ito para kunwari hindi magkasundo ang executive saka ang legislative at hindi matuloy, hindi mapagtibay yung panukalang budget para sa taong 2026, ma-reenact yung pinaka maanumalyang pambansang budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung last, yung last Ma-reenact yung mo. 2025 national budget. So dapat bantayan natin to. Kasi hindi natin alam kung drama lang ba nila to o talagang patibong lang ito. Tapos magkakaroon sila ng dahilan, sige, may gridlock sa pagitan ng Palace and Congress. Di reenact na lang natin yung nakalipas na budget. Yun ang nakakatakot yan. Di panalo pa rin. Kasi Panalo pa rin sila. Kasi nga yung 2025 budget ang kini-question nila, Attorney Vic at nila Kong Sid Ungab na dapat bigyan ng hustisya at dahil ito talaga ay natatag as the most corrupt and unconstitutional. Pero para ulitin mo na yun ulit at ang employ ninyo is ma-reenact ang budget and you apply the same amount to be the same budget for 2026, di another budol. Another pandarambong. Ito nga, Pam, yung iyak ng isang Marcos Jr. sa kanyang, ano ba tawag doon? Podcast, vlog? Podcast, sa kanyang podcast, yung iyak niyang yun, hindi siya dapat huminturod. Kung seryoso talaga siya at kung talagang ninanamnam niya yung dinaranas na kahirapan, kagutuman ng mga pinangakuan niya na sambayan ng Pilipino, dapat ang gawin niya, Pam, may mayroon siyang kapangyarihan na sumulat at mayroon siyang kalayaan na sumulat. Meron nga tinatawag na urgent bill na pinipirmahan ng Malacanang. Urgent bill. Pag pinadala niya yun sa Kongreso, mataas at bababang kapulungan, no choice sila kundi i-prioritize nila yun. Kasi yun ang hiling ng presidente ng Pilipinas. Ang gawin ng isang Marcos, sumulat siya sa Kongreso, sa Senado at sa Kamara, at sumulat siya sa Supreme Court. Lalo sa Supreme Court, bilang isang chief executive, alam natin, hiwalay na branches ang government. Sumulat siya. Pakiusapan niya ang Supreme Court na please, mga kagalang-galang na hukom mula sa kataas-taasang hukuman, please, resolbahin nyo yung isinampang petisyon ni na Attorney Vic Rodriguez, nila Congressman Sid Ungab, at iba pang mga abogado para mapatunayan na yung napirmahan ko ay mali. At kung may mali man, itatama ko. Tatanggapin ko kung ano man yung pagkakamaling yun. Kung seryoso siya doon sa iyak niya. Diba? Yun ang pinaka-best move doon. Tapos isa pang best move, Pam, isa pang best move, ipakulong niya lahat. Huwag tumutok sa diskaya, huwag tumutok sa mga kontratista, ipakulong niya yung mga kakuntsaba ng mga kontratistang ito mula sa Palasyo ng Malacanang, sa Department of Budget and Management, mula sa Commission on Audit, hanggang sa DPWH at mga kawatan sa Kongreso. One ball, thank you. Para mo na lang isinuko yung sarili mo. Kung sincero ka. Kung nagdadrama-drama ka lang, sabi nga ni Direk, peke yan. Kaya nga doon na lang siya sa drama. Hindi yung gagawa ng maayos. Doon na lang siya sa drama. Ano ka ba?
Para Ano tayong man siya na makiusap, di ba? Supreme Court, please, umpisahan na yan, pati sa PhilHealth. Kung ano man yung pagkakamali ko, itatama ko. Total, 3 taon na lang ako o kulang 3 taon na lang ako sa pwestong to at mag-iiwan ako ng magandang legasiya at hindi ako mag-iiwan ng napakalaking disgrasya. Kasi yung naupo lang siya sa Malacanang, Pam, yun ang malaking pagkakamali ng sambayan ng Pilipino. At lahat tayo ngayon nasa disgrasyang sitwasyon. Ay, ano pala ang comment mo sa ganyan, Marlon? Yun daw mga taong sumigaw dati ng iboto si Marcos, na ngayon ay iba na ang tono. Ibig sabihin, parang wag nang ulitin, never again, are voices of no reasons. Nakakaano lang kasi yun, di ba? Yung wait. Nagkamali. Ngayong nakakakita ka ng sumuporta ka. Yung sinuportahan mo nagkamali. Ikaw ba paninindigan mo na susuportahan mo? Hindi, di ba? Itatama mo kung ano rin yung pagkakamali mo by voicing out now your observations of his wrongdoings, di ba? Ibig sabihin nun, kung nakakita ka, nakapag-observe ka, may chance ka rin na dating sumuporta na alam mo yun, iibalik mo sa tuwid at kung ano yung mga talagang pangako at kung ano talaga yung mga plano na dapat diretso at tuwid lang yung daan mo at isa lang ang tinitignan mo, yung progresibong Pilipinas, para sabihin mong walang boses yung mga nagtatama ng mali ngayon, isa na namang kamalian yun, mga kaibigan. Pam, makitid, kanina ginamit ko yung salita, ang kitid ng utak noon. May mas Kasi kikitid ka pa sa ibig sabihin, alam mo na ngang mali ang ginagawa nito. Alam mo na ngang binabalusubas yung sambayan ng Pilipino. Alam mo na ngang nilalapastangan yung kabangyaman ng bansa. Hindi ka na lang kikibo. Sasang-ayon ka na lang kasi sumuporta ka rito. Di ba? Di ba, isa kang malaking kumag. Isang malaking yun eh. Hindi ko alam anong pilosopo sa buhay meron yung kumag na yun. Kung sino man yun, Pama, di ko kilala yung mga sinasabi mo. Nasa Pero, estilo yun ng Pasay, daga kasi yun, ipis, bulate, uod, ganun. ano yun, makitid ang utak nun. At hindi na dapat patulan yan yung mga ganyang klaseng tao. Kasi mas marami pang mga matatalinong Pilipino na namumulat na ngayon, na mga dating nabulag, na ngayon tinatanggap nila, ay nabudol po ako. At Alam hindi mo, kasalanang umamin ng isang pagkakamali kasi doon ka magsisimula para maitama mo ang lahat sa future ng isang tao. oo, kaysa pagtakpan mo ng mali, yung isa mong nagawang mali, tapos ipipilit mong tama ka na ngayon sa mali mo ulit na ginagawa. Hindi ba? Correct. Ano yung mali mo ulit na ginagawa? Unang-una, ang foundation mo ng mga sinasabi mo chismis. Dahil wala ka nga sa eksena eh. Tapos yung foundation mo ng mga sinasabi mo isang failed activity na failure mo naman, tapos ipapasa mo sa isang maliit na boses na akala mo siya ang naghihikayat ng karamihan, kaya ka nag-fail. Hindi pwedeng ganon. I don't know, kaya alam mo, na-post ko to minsan sa page ko, Marlon, nang sinabi ko, kung original or OG ka na Marites, ang prinsipyo mo marupok. Yung madali ka ma-impluwensyahan ng mga bulong-bulong, ibig sabihin, Pam yan sinasabi mo, content creator ba yan? Ibig sabihin, kapag madali kang maano ng mga bulong-bulong, madaling mag-break kung ano yung pundasyon na tinatapakan mo. Content creator ba to? Hindi ko alam, Marlon, pero nakilala ko to ng personal. May mensahe pa nga ito na apologetic eh. Tapos, nung right after the meeting, pero is now singing a different tune just because of some failed activities that he received money for. Kasi ang akin, Pam, lalo kung sa mga political lang ito, bagito tayo rito, hindi mo natin masabi. Ang akin lang yung anong motivation mo para maging political content creator? Kung ang motivation mo, kung ang ikino-content mo lang ay para siraan yung kapwa mong political content creator, ano mapapala mo? Pero hindi ba mas maganda kung ang motivation mo isiwalat yung lahat ng kabulukan sa gobyerno to? Mas ka pa nun mas credible ka pa nun at mas hahangaan ka ng mga taga-subaybayin mo, marami man yan o hindi, pero kahit papano, may naniniwala sa'yo kasi alam nila na
seryoso yung pakikipaglaban mo para labanan yung katiwalian sa pamahalaan ng Bongbong Marcos. Uy, Marlo, ibalik na natin doon sa topic, no? Yung nasabi mo yung ano, yung mga ganyan na sentimento. Ano kaya ang sentimento ngayon ng naiipit na Sandro Marcos sa nagbabanggaang hanay ng gobyerno kung saan siya nabibilang at yung hanay ng gobyerno ng tatay niya na ano rin niya na example din niya, leader din niya. Model. Ako, ang tingin ko rito, Pam, yung lahat ng galaw ni Toby Chanco o lahat ng galaw ng tatay niya ay alam na niya. At kung meron mang galaw na para patalsikin yung chewy niya na si Martin Romualdez, alam na rin niya yon. Humahanap lang sila ng tamang timing. Pero, ang gusto niya lang i-secure ngayon, yung ilang mga flood control and infrastructure projects na dumaan sa tanggapan ng isang congressman, Sandro Marcos, na naniniwala ako sa mga susunod na araw ay lalabas na yan, lalo yung mga proyekto pagdating sa Region 1. Tama ba ako? Yeye. Pahati naman. Pati naman. Yun lang yan, Pam. Sinisecure niya yung nung nakaraan pa lang, opening pa lang, bago pa lang mag-SONA, tingin ko, alam na nila, lumahanap sila ng tamang timing. Walang iniwan to nung walang iniwan to nung nanalo na ng isang Marcos Jr. na pinagplaplanuhan na nila ang isang attorney Vic Rodriguez na paano ma-ease out sa grupo nila. Uy, Tamang question. timing. Kapag sinabi mong sinisecure yung mga proyekto sa Region 1 na yan, secure, you mean to say pagtakpan na hindi lumabas dahil may involvement siya? Tama. Or sakaling lumabas yon, makapaghanda na sila kung ano magiging depensa nila. Oo, no? Ang dami. Alam mo, kaya minsan masasabi mo wala talagang patutunguhan eh. Kasi sila takipan ng kanilang mga baho. Takipan ng kanilang mga krimen. Yung kung ang inaabangan natin patutunguhan na maipakulong sila, makakasuhan, posibleng hindi malayo 'yon. Pero yung mahubaran lang sila ng kanilang kabahuan, mahubaran lamang sila ng kanilang maskara. Isang malaking kahit papaano sa akin mababaw lang kaligaya ko. Kahit papaano isang malaking tagumpay na rin ito sa sambayan ng Pilipino na ibig sabihin ganito kabudol ang bagong Pilipinas ng Marcos administration. Parang wala naman ako nakikitang bago, Marlon. Parang mas lumala, sa totoo lang. Actually, tama lang. Binabalik ko lang sa kanila yung tagline nila, asa ng bago? Ito ang bago na mas lalong yumaman yung mga nagpapasa ng budget. At mas lalong naghirap yung sambayan ng Pilipino na nagbabayad ng buwis para lamang tumaas ang budget. Pero naniniwala ka ba na in 24 hours, posibleng mapalitan ng isang speaker, Martin Romualdez? Hindi malayo, Pamela. Lunes bukas. Sa kasaysayan, Pam, by history, ang speaker ng Kamara, although sinasabi may separation kasi co-equal branch pero by history, by quote-unquote tradition o sa kultura nung relasyon sa pagitan ng Malacanang at ng Kamara, ang laging nagpapaupo sa Kongreso ay may basbas ng presidente ng Pilipinas kasi napaka-importante yan dahil pag hindi mo kasundo ang speaker ng Kamara, hindi ka makakatulog ng mahimbing. Alam mo bakit? Iisipin mo na baka bukas makalawa ay i-impeach ka niyan. Kaya napaka-importante na dapat atabs mo o dapat close mo o dapat kakampi, kaalyado mo ang speaker ng Kamara. Uy, may capacity ba si Martin Romualdez bilang dugo niya rin ang nananalaytay sa isang Bongbong Marcos na i-impeach niya ang kanyang pinsan? Pam, kung ang direksyon na ng lahat ng corruption ngayon, lahat ng dumi sa pamahalaan, pinupukol kay Martin Romualdez, sino ba siya para hindi niya ipagtanggol yung sarili niya? At tao lang siya para hindi siya mag-isip para gumanti sa quote-unquote na nang-aapi sa kanya ngayon na dati niya kakampi. Alam mo, mag-BFF talaga tong si Zaldi at saka si Martin, Ngayon, yung Pam, di ba? Yung speech ni Martin kahapon, di ba? Ang dami mong sinabi, Martin.
Di ba? Pauuwiin mo na lang si Saldi, tapos yan. Para maniwala kami na merong transparency at hindi nyo kinukupkup ang anumang uri ng korupsyon sa Kamara. Nung nagnanakaw kayo, ang lusog-lusog ninyo, ngayong nabuking kayo, may heart ailment ka? Sabi ko nga ron sa Pam, doon sa FB ko, sa Facebook, may puso ka pala. Kalain mo yun, di ba? Na, ay my God, ganitong puso ba to? Marlon, kasi kumakalat din na ang pangalang Albi Benitez ang maaring sumunod na Hindi malayo. na House Speaker, pero hindi ba kagaya yan ng presidente, may vice-presidente? Hindi ba pareha yan ng House Speaker, yung majority leader ang susunod? Kasi ang si Sandro. Alam ko may history niya na ganyan na hindi ko alam baka mali ako yung sinulot ng isang Martin ng isang Gloria Macapagal Arroyo. Pero may basbasan. Natural, i-correct po ako, katetet kay Ebon. Yan. Same. Pag na-impeach ba si Marcos, sino papalit? Well, of course, Vice President. Okay, Vice President, pero same question sa House, sa lower house. Bagong election, Pam. Bagong botohan sa Kamara. Walang succession? Alam ko wala. Oh. Kasi sa Senate, nung pinalitan si Coco Pimentel ni Tito Soto, nung quote-unquote kinudeta nila, nag-election nun eh. At sino ba ang Senate Pro Temp nun? Si rin yata ang Pro Temp nun. Not sure. Basta hindi yun ang pumalit, yung Senate Pro Temp. Maraming salamat po sa mga maagang nagpapakulay sa generosity niyong yan. Hindi po required, pero maraming salamat at na-appreciate po namin. Mag-subscribe lang po, masayang-masaya na kami dyan. Ay, parang linya ni PH yun. Sorry naman, may sir. yung mega love shout out. Pahiram naman ng mega love shout out mo. Nag-birthday ka naman. Baka naman. Yun. Pero Marco actually nakakatakot dahil para, alam mo yun, indirectly magbunong braso yung dalawang hanay ng gobyerno. Magulo. Tapos, ang rason ng gulo nila, ang rason ng away nila, pera. Hindi ba pag pera ang involved, talagang gagawin mo ang lahat? Masecure mo lang yung dapat na para sa'yo, at yung ilalaban naman nung isa yung para sa kanya. Diyan nagsisimula ang kaguluhan pera. Money is the root of all evil. Tama ka, Pam, no? Na ang rason ng gulo nila pera. Yung nagkaonsehan sila, nagkabukulan sila. Kasi kung talagang ang rason ng away nila, kung totoo itong away nila, dapat ngayon pa lang may inuutos na bilang presidente ng Pilipinas, ang isang Marcos Jr. na imbestigahan na yan. Yung mga magnanakaw na yan. Wala siyang ganun. Dapat ngayon pa lang pinapangalanan na niya. Hindi. Ang nangyayari, para lang silang nag-iisa, isuntok ng isa, suntok ng kabila, nagpapakiramdaman pa. 1, 2, 3 punch lang ang ginagawa nila, Marlon. Yep. Walang knockout punch. Walang knockout punch pa rito. Pa. Gaano nakakadiri yung dahilan ng kanilang pag-aaway? Yung laban mo na paimbestigahan ang mga involved kunwari, dahil pa rin either nabukulan ka, naonsehan ka. Hindi man lang yung kawawa ang Pilipinas, kawawa ang kabataan, kawawa ang next generation, kawawa ang future. Tapos para sabihin mong naawa ka talaga, anong ibibigay mo sa amin? Crocodile tears? Teary-eyed ka lang? Yung totoo, teary-eyed ka lang. Bigyan mo kami ng hustisya, wag mo kaming iyakan. Diba? Kami na ang bahala sa luha kapag ikaw ay yumao. Yun na lang, ganun na lang. Speaking of crocodile, anong basa ko doon? Mukhang meron talagang hindi nabigyan para may mag-ingay, para idamay. Ito lang din ang mali dyan, Marlon, ha? Para papagsalitain mo ang unang ginang na alam ng maraming tao na bawat salita o letrang sasabihin yan ay hindi na credible. Wrong move. Yep. Wrong move. You do not involve her
who caused all these things and started all these things. You do not involve her. Kung pwede ngang ilagay sa maleta yan at i-stock na lang sa isang walk-in closet, doon na lang siya. Diyan ka na lang, yung mga alleged na nakaw naman nabibigyan ka, quiet ka na lang, go abroad, go shop for yourself, huwag ka nang mangialam. Quiet ka na lang, busalan na lang yung bells mo ng bundles ng pera, quiet ka na lang dyan sa tabi dahil mas nakakasira ka. Tama ka, Pam. Pero ako, alam mo, nabasa ko? Ang basa ko rito, pinangunahan nila na nakipag-deal sila sa mga diskaya. At kailangan mauna sila para hindi mabuko, ka-deal pala namin to, ka-transaksyon pala namin to. At pangalawa, di ba, kung talagang binudol ka niyan, Office of the President, asawa, di ba, ganyan lang, mananatili ka magsasalita. Dapat, alamin mo, sino nag-connect sa inyo sa mga diskaya? Sino nagrekomenda sa mga diskaya? Yung mga yan, magkakakonsyaba, di ba? And yun yung pinangunahan lang ng isang Lisa Araneta Marcos, nakadil nila ang mga diskaya. Una siyang umaray, no? Para hindi siya maarayan. Para malinis, kunyari, Pero kadil namin yan. Naunahan ng sambayan ng Pilipino. Pero hindi na ho makitid ang utak ng sambayan ng Pilipino. Galit na ho ang tao. At marami na ngayon ang nagiging political analyst sa mga personal nilang buhay. Dahil sila nakakaranas talaga, direktang nakakaranas ng kahirapan, kagutuman at direktang nalulubog sa baha. Marlon, ang isa pang katarungan lilitaw kaya ang isang Sara Diskaya sa hearing bukas na allegedly sinasabing nakalabas na ng bansa? Paulit-ulit yung paulit-ulit yung pag-counter check ko. Paulit-ulit din ang pag-confirma sa akin. Sorry sa ibang anyway, baka nga tama kayo. Pero paulit-ulit ang pag-confirm sa akin ng mga sources ko na hindi lumabas ng bansa, na nandito pa. At a-attend. Oo, nandito. At sinabi ko na nakaraan na kailan tayo nag-vlog? Monday, Tuesday, na nasa mga hotel lang, palipat-lipat lang para sa security. Pero hindi pa talaga nakalabas ng bansa. Kino-confirm. Baka mali ako. Kailan ako, nananalig ako dun sa mga sources ko. Maisingit ko lang din habang meron tayong mga ganyang aligasyon at duda na may nakalabas ng bansa, may bumalik ng bansa, Marlon. Iyon. Bumalik ng bansa ang isang Rowena Garma. Kagabi dumating, no? Yes, bigla. Kagabi dumating talaga at naspatan talaga ng mga mabibilis pumitik ang kamay sa mga cellphone nila diyan sa airport. At Marlon, ang kanyang bihis ay tila baga, alam mo yun, masyadong lousy yung bihis niya. So ibig bang sabihin ay meron siyang hindi successful yung kung ano man yung pakay niya sa pag-alis niya ng bansang ito? Sa initial na information na pagkakaalam ko, kasi nagtawag din ako, baka mali hindi ko naman sinasabing laging tama. Sa initial na information na nakuha ko, nung umalis daw si Rowena Garma, talagang hindi na siya pinalabas ng airport sa Amerika. Kasi expired or not valid yung kanyang visa. So from there, dinerecho siya sa US Immigration. Doon siya i-detain. Tapos hanggang nakipag-ugnayan ang US Immigration sa Philippine Immigration para ibalik na siya rito sa Pilipinas. Initial yan. So baka may ibang development o baka merong ibang mas accurate na kwento. Kaya lang sa akin, yan pa lang yung nakukuha ko pa. Uy, pero Marlon, duda pa rin yung timing ng pagbalik niya at pagsoli. Actually, tama ka. Kanino kaya papunta yan? Di ba una na niyang nilaglag yung boss niya na si Tatay Digong? Kanino kaya papunta yung pagbalik niyang yan? Sino na naman? Kanino ni spin the wheel ika nga? Kanino hihinto ang arrow? Tama ka. Yan ang subaybayan natin. Magagamit kaya siya? Posible. Or magigising na kaya siya? Magpapagamit pa kaya siya? Sana hindi. Alam niya nagkakahetot-hetot na tong administrasyon to. At alam niya na budget na rin ang isang Martin Romualdez sa Palasyo ng Malacanang.